Magandang at ito na po ang pagpapatuloy ng kwento ni Temyong Tarik. Ika-41 tagpo. Pakinggan natin ang magsalita si Mang Tonyo. Matanong ko nga, Temyong, papaano mong nalaman ang tungkol sa bagay na yan? Tanong ni Mang Tonyo habang hawak-hawak sa kamay nito ang isang kawayan na may pinatulis sa dulo. Siya ngang tunay. Paano mo nalaman? Dagdag pa ni Mang Eming. Nang biglang sumabat naman si Damian. Siya kasi yung kalaban, Mang Tonyo. Pero para sa kalaban mo, Temyong, hindi ka malakas. Kahit akong mag-isa lamang, kayang-kaya kita. Sambit pa ni Damian. Kayang-kaya daw. Kaya palang bilis yung takbo mo nang hinabol ka ni Temyong. Para kang pusa na nakatakas ang buntot. Sambit pa ni Boying. Dahil doon ay nagsalita na si Ompong. Damian, hayaan muna nating makapagpaliwanag si Temyong. Alam kong may mahalaga siyang sasabihin. Sambit pa ni Ompong. Maraming salamat, Ompong. Tugon ko. Ang totoo po niyan eh, matagal na panahon akong nalukuban ng kapangyarihang itim. Tugon ko. Hindi ko na namamalayan na unti-unti na itong sumasanib sa aking pagkatao. Kagaya ng nabanggit ko kanina, ay may pagkakataong hindi ko na nalalaman ang aking ginagawa. At hindi namamalayan na nakakagawa na ako ng mga bagay na hindi ka nais-nais. Sambit ko pa. Nang magsalitang muli si Damian. Nakita nyo na? Masama talaga yan si Temyong. Nagbabalat kayo lamang yan. Huwag kayong maniwala. Subalit bago pa makapagpatuloy ng pagsasalita si Damian, ay agad nang tinakpan ni Mang Leryo ang bibig ni Damian. Diyas! Manahimik ka nga muna! Hayaan mong si Temyong magsalita! Sambit pa ni Mang Tonyo. Siya ngang tunay. Manahimik. Dagdag pa ni Mang Eming. Maraming salamat po, Mang Tonyo. Yun na nga po, Mang Tonyo. Nung napagtanto kong nilulukuban na ako ng kapangyarihang itim, ay sinubukan ko itong iwaksi at labanan. At mismong nakaharap ko ang... Nang babanggitin ko na ang pangalan ni Crisanto, ay bigla akong binalaan ng mga bumubulong sa aking isipan. Huwag, Temyong. Huwag mong babanggitin ang kanyang ngalan. Huwag! Mapapahamak ang lahat ng naririto. Kabilang ka. Malalaman ng kalaban ang iyong kinaroroonan kapag binanggit mo ang kanyang ngalan. Huwag mong banggitin. Huwag, Temyong. Huwag. Sambit pa ng mga bumubulong sa aking isipan. Dahil doon ay bigla akong natigilan. Ano yung Temyong? Bakit bigla kang natigil? Nabahuan ka ba sa hininga ni Damian? Wag mo nga pansinin yon. Ituloy mo lamang ang iyong sinasabi. Sambit pa ni Mang Tonyo. Nakita nyo na? Nagsisinungaling siya sa Ngunit bago pa makapagsalita muli si Damian, ay muling binusalan ni Mang Leryo ang bibig ni Damian upang manahimik na ito. Baying! Kumuha ka nga ng banig sa inyo. Ibabalot na natin sa banig to si Damian. Ayaw manahimik eh. Dagdag pa ni Mang Tonyo. At dahil doon ay kusang tumigil na si Damian sa pagsasalita,
kung kaya't nagpatuloy na ako. Pasensya na po kayo. Bigla akong natigilan sa aking sasabihin. Ang totoo niyan ay hindi ko maaaring banggitin ang pangalan ng tinutukoy ko. Kapag gagawin ko yun, malalagay tayong lahat sa matinding kapahamakan. Sambit ko. Pagkadinig nun ay biglang nagseryoso ang mga mukha nila Damian at nila Mang Tonyo. Habang si Mang Eming naman ay napatingin sa akin. At pag ko ay napatingin kay Ompong, na tila nag-aantay ng kasagutan. Sa puntong yun ay nais ko na sanang banggitin din na nakausap ko na mismo ang tatay ni Ompong. Nais ko na itong sabihin mismo kay Ompong. Kaya nga lamang ay nagdadalawang isip ako. Mas maigi sigurong ilihim ko na lamang din muna yun. At nasisiguro kong ang mismong tatay niya ang gagawa ng paraan upang makilala siya ni Ompong. Nang maya-maya pa'y nagsalitang muli si Mang Tonyo. Alam mo, Temyong, may nakapagsabi na rin yan sa amin. Kagaya ng iyong binanggit, hindi niya rin mabanggit-banggit ang pangalan. Ano nga kayang meron sa pangalan na yon? Tanong pa ni Mang Tonyo. Dahil doon ay tumugon ako. Sa mga sandaling ito, Mang Tonyo, ay hindi ko po masasagot ang inyong katanungan. Subalit, naniniwala ako na kahit gaano pa kalakas at makapangyarihan ng ating kalaban, kung mananatili sa pangangalaga ni Ompong ang bulig, ay kaya itong talunin ni Ompong. At naparito po ako upang gamitin ang aking nalalaman. Tutulong ako sa iyo, Ompong, upang magapin natin ang kalaban. Sambit ko. Nagtiwala pa rin sa akin si Ompong. Parang nakikita ko ang imahe ng kanyang ama kay Ompong. Tama ka, Ompong. Ako din, nung ako ay nagkamali, binigyan niyo ako ng pagkakataon upang maipaliwanag ko ang aking sarili. Biglang tugon naman ni Mang Leryo. At unti-unting naibsan ng tensyon sa pagitan ng mga kasama ni Ompong at sa akin. Ilang sandali pa ay may kinuha si Damian mula sa kanyang lalagyan. Isa itong bulaklak na kulay puti. Parang may kakaiba sa bulaklak na ito na hindi ko mawari. Ngunit nasisiguro kong hindi iyon pangkaraniwan. Ilang sandali pa'y tiningnan ni Damian ang bulaklak. At maya-maya ay tumingin sa akin. At muling ibinalik ang tingin sa bulaklak. At saka tumingin naman kina Ompong. Hindi nagbago ang bulaklak. Nananatili pa rin itong sariwa. Nangangahulugang siya nga si Temyong Tare. At hindi siya si Temyong Tare. Sambit naman ni Damian. Ano ka mo, Damian? Parang nag-uulyanin ka na. Sambit pa ni Mang Tonyo. Hindi naman po, Mang Tonyo. Ang ibig ko pong sabihin ay siya si Temyong Tare na ating kababaryo. At hindi si Temyong Tare na kalaban natin na sinasapian. Sambit pa ni Damian. Yun naman pala, Damian. Akala ko kasi nag-uulyanin ka na eh. Tugon pa ni Mang Tonyo. Siya ngang tunay. Dagdag pa ni Mang Eming. At sinang-ayunan din yun
ng isang matanda pa na tinatawag nilang Mang Gordo at yung matandang nagngangalang Mang Pulo. Maya-maya pa'y nagsalita ang matanda na si Mang Pulo. Mawalang galang na nga mga iyo. Bagamat nasa gitna pa kayo ng pag-uusap, mas makabubuting sigurong hagilapin na natin kung saan ang malaking puno ng akasya na iyon dito sa ating baryo. Sambit ni Mang Pulo. Tama si Mang Pulo. Huwag na tayong mag-aksaya pa ng sandali. Dagdag pa ni Mang Gordo. Sa puntong iyon, ay unti-unti ko pa lamang nalalaman na mukhang meron na silang hinahanap. At mukhang mahalaga ito. Nang marinig ko ang malaking puno ng akasya, ay bigla akong may naalala. Kung kaya't nagsalita ako. Ompong, may alam akong puno ng akasya. At isa yun sa mga patagong pinagdadausan ng tupada. Lagpas yun sa may patungong palayan. Medyo tago ito. Subalit, matayog ang akasya na yan. Yun ang magiging palatandaan natin. Sambit ko pa. Napatingin muli sa akin si Damian. At ilang sandali pa'y tila may ibinulong ito kay Ompong. Nung mga sandaling yun ay nagsipagbulungan muli ang mga nagsasalita sa aking isipan. Temyong, walang tiwala sa'yo. Ang isa na yan, yung mabaho ang bibig. Tapusin mo na siya. Tama, Temyong. Kanina ka pa niya pinag-iinitan. Kinokontra ka. Huwag mo na yung patagalin. At gawin na nating pakain ng manok. Dagdag pa ng mga bumubulong sa akin na patungkol kay Damian. Ako naman ay pilit kong pinapatahimik ang mga boses sa aking isipan. At nagpakatatag mula sa mga bulong. Nang magsalita naman si Ompong. Maraming salamat, Temyong, sa sinabi mong yan. Ngunit, nais lamang namin makasigurado. Kung maaari ay, samahan mo kami kung saan matatagpuan yung puno ng akasya na yun. Sambit pa ni Ompong. Dahil doon ay napatingin ako at bagyang nagitla. Hindi dahil sa sinabi ni Ompong, ngunit dahil sa patuloy na pagbulong sa aking isipan. Temyong, walang tiwala sa'yo ang Damian na yan. Unahan mo na siya. Tapusin mo na siya. At ang sariwa niyang dugo, ang alay natin. Yung katawan niya, itapon sa ilog. Walang silbi. Tama, Temyong. Tama. Na kami nag-aksepa ng panahon at naglakad na kami sa aking pangunguna. Habang nasa kalagitnaan ng lakad, ay nagsalita ako. Sa pagkakaalam ko, ay dalawa ang natatandaan kong pinakamalaking akasya dito sa atin. Yung isa, yun yung nabanggit ko kanina. Banggit ko. Nang biglang nagsalita naman si Damian. Yun na muna ang unahin natin. Yung sinabi mo nung una. Para makasiguro tayo sa ating lakad. Para makasiguro na totoong sinasabi mo. Sagot ba ni Damian? Makalipas ang halos 20 minutong paglalakad, ay narating na namin ang palayan. At sa dulo pa nun, sa may bandang paanan ng bundok, ay makikita ang isang napakatayog na akasya. At kagaya ng aking sinabi, medyo ilang ang lugar na ito. Ngunit nangingibabaw ang akasya na yun sa tayog. Nagpatuloy pa kami sa paglalakad. Hanggang sa nagsalita muli ako. Naririto na tayo, Ompong. Ito na yung sinasabi kong akasya.
Yan yung pinakamalaking akasya sa baryo natin. Dito ginaganap yung patagong tupada. Pag-uulit ko pa. Pagdating dun ay walang katao-tao. At nasa tabi kami ng isang napakalaking puno ng akasya. Halos 20 katao ang kayang pumaikot dito para lamang maakap ang pinakapuno ng punong ito. Napakalaki. At sa laki nito ay tila nakakamangha na may hatid din nakakaibang kilabot sa laki. Nagmanman sila Ompong sa paligid. Nakiramdam. Sa totoo lamang, ay hindi ko alam kung ano ang pakay nila Ompong. Bakit nila hinahanap ang puno ng akasya? Hindi ko din alam kung bakit si Damian ay may hawak na puting bulaklak at kung para saan yun. Nang biglang magsalita muli ang mga bumubulong sa akin. Unahin mo na yung Damian, Temyong. Unahin mo na. Sagabal yan. At ipakain ng katawan sa mga hito. Tama, Temyong. Yun ang gawin mo. Masyado siyang kumukontra. Sagabal! Dagdag pa ng mga boses. At ilang sandali pa ay muling inilabas ni Damian ang puting bulaklak mula sa kanyang lalagayan. At kagaya kanina, ay hindi pa rin ito nalalanta. Napakiwari ko ay sariwang-sariwa pa din na parang hindi nalalanta. Nang ilang sandali lamang ay nagsalita si Mang Tonyo. Eto na ba ang lugar na... Mahiwagang bulaklak. Kung ano bang nangyari? Sa muling pagtingin ni Damian, ay nananatiling sariwa pa rin ang bulaklak. At dun ko pa lamang napagtanto na ang hinahanap nila Ompong ay isang panabong. Ngunit isang kulay itim na panabong na tinatawag nilang ulikba. Bigla akong kinutuban at biglang nangalisag ang aking mga balahibo. Bigla akong naisip na baka napasakamay na yun ng aming kalaban. Nanatili pa kami ng halos kalahating oras kakaantay. Ngunit wala pa rin dumarating. Hanggang sa nagsalita na si Mang Tonyo. Mukhang hindi dito ang tinutukoy ni Mang Andres. Sa tingin ko ay hindi yun dito. At isa pa, ay walang katao-tao sa lugar. Wala man lamang naglalakad. Sambit pa ni Mang Tonyo. Siya nga ang tunay. Dagdag pa ni Mang Eming. Kung ganun saan ang akasya na hinahanap natin? Meron akong alam na akasya dun sa may tapat ng bahay ni Aling Iska. Subalit, hindi naman ganun kalaki ang puno ng akasya na yon. Banggit pa ni Mang Lerio. Nang biglang magtanong si Ompong sa akin. Temyong, may nilalaman ka pa ba na puno ng akasya na halos ganito din kalaki na madalas pagtausan ng topada o sabong? Tanong ni Ompong. Sa tanong na yan ni Ompong, ay labis akong natuwa sapagkat pakiramdam ko ay tinuturing niya na akong kasama nila at pinagkakatiwala ang tunay. Patunay niyan yung kanyang katanungan. Napaisip ako ng malalim. Makalipas ang ilang minuto, ay naalala ko na. May alam ako, Ompong. Tama. Puno nga yun ng akasya. Doon yun sa may pagkalagpas ng poblasyon. Patungo sa may ilog. Pagkalagpas yun ng poblasyon.
Tama. Nakailang beses na rin kaming nakapagsabong dun. Kasama ang pinsan kong si Persing. Sagot ko. Nang maya-maya pa'y nagsalita si Mang Tonyo. Ang sinasabi mo ba, Temyong, ay yung pagkalagpas ng poblasyon? Yung may mga puno ng balite? Tanong ni Mang Tonyo. Iyon nga po, Mang Tonyo. Meron po dong puno ng akasya na napakalaki rin. At halos kasing laki rin nito. O baka mas malaki pa. Tugon ko. Ah! Tama nga! Meron nga doon! Sagot pa ni Mang Tonyo. Siya ngang tunay. Meron nga. Dagdag pa ni Mang Eming. Tama ka, Temyong. Naalala ko na. Meron ngang malaking puno ng akasya doon. Nais mo lang makita sina Elena at Aurora! Nagdadahilan ka ba? Sambit pa ni Mang Tonyo. Patungkol kay Damian. Mukhang nagliwanag na ang pagbumuka ni Damian matapos marinig ang pangalan ng mga kababaihan. Subalit, iba ang aking pakiramdam. May nararamdaman akong hindi maganda. Mukhang nalalapit na kami sa aming hinahanap na kalaban. Pagkadating sa poblasyon, ay may dinaanan pa kaming isang bahay na may kalakihan. May dalawa itong palapag at may nagtataasang bakod. Nasa labas lamang kami nun at tila may sinilip sila Mang Tonyo. Nang maya-maya pa, ay biglang may tumawag kina Mang Tonyo na pakiwari ko ay humihingi ng saklolo. Kaagad-agad na napababa ng karetela Kaagad-agad na napababa ng karetela si Mang Tonyo at ganun din sina Ompong. Doon ko pa lamang dinalaman na ang malaking bahay na yun ay pagmamay-ari nila Manong Taling. At ang tumawag sa amin ay ang isang ginang na sa pagkakatanda ko ay ang kapatid ni Manong Taling na si Manang Bering. Humihingi ng tulong si Manang Bering sapagkat ayon sa ginang ay nasapian daw si Manong Taling. At kung papaanong nangyari ay sila mismo ay hindi maipaliwanag. Danas ko ang mga ganitong kaganapan sapagkat ako mismo ay naranasan ko ito. Biglang bumulong ang mga nagsasalita sa aking isipan ng mga sandaling yun. Malapit na siya, Temyong. Malapit na ang kalaban. Iyan ang kanyang kapangyarihan. Sabi, kagagawan niya yan. Sambit pa ng mga bumubulong sa aking isipan. At sumang-ayon ako sa sinasabi ng mga bumubulong sa akin. Nabalot ng takot ang mga nakatira sa pamamahay ni Manong Taling. At halos magmakaawa na si Manang Bering na tulungan sila. Nais ko rin silang tulungan, subalit wala akong kakayahang pagdating sa ganyan. Sapagkat ako mismo ay hindi ko pa nalulunasan ang nangyayari sa akin. Nang magsalitang muli si Mang Tonyo. Ganun ba, Manang Bering? Ampang! Mauna na kaya muna kayo. At kami munang maiwan dito ni Eming. Sasamahan muna namin sila Manang Bering. At titingnan namin kung anong aming maitutulong.
Sambit pa ni Mang Tonyo. Nang biglang magsalita din si Damian, bigla itong humakbang at sabay pumamewang habang nakasuot pa rin ang sombrero sa kanyang ulahan na parang may bulaklakin pa sa taas nito. At saka nagsalita si Damian. Tama si Mang Tonyo! Ompong, mauna ka na lamang pumunta doon. At sasamahan ko muna sina Aurora at ang aking biyanan. Kailangan nilang aking tulong. Nang biglang batukan ni Mang Tonyo si Damian at saka nagsalita. Anong tulong? Kailangan mong samahan si Ampong. Mas matindi ang kakaharapin niya ni Ampong. Kami na munang bala dito. Biglang tugon ni Mang Tonyo. Siya nga ang tunay. Dagdag pa ni Mang Eming. Mang Tonyo, kung si Bulik na lang po kaya mag-isa ang magtungo doon. Sambit pa ni Damian. Mang Pula! Mang Gordo! May dala ka pa bang lason dyan? Isasalampa ko lamang sa bunganga ni Damian. Sagot pa ni Mang Tonyo. Mang Tonyo, sasamahan ko po pala si Ompong. Ang tagal mo naman, Ompong. Tara na. Umalis na tayo. Huwag kang matakot. Kasama mo ako, Ompong. Biglang tugon ni Damian. Siya nga po pala, Mang Tonyo. Si Aurora. Mang Tonyo, pakibantayan po maigi si Aurora. Baka pumapanong ang aking Aurora. Dagdag pa ni Damian. At dahil doon ay nagsalita na rin si Ompong. Nabagman sa aking kalooban. At gustuin ko mang tulungan kayo kaagad. Lalo na sina Elena at si Manang Biring. Ay tama pa si Mang Tonyo. Kailangan muna naming unahin ang nauna naming pakay. Kailangan naming magpatuloy upang mahanap ang kumuha sa itim na manok. Banggit naman ni Ompong. Ampong! Magpatuloy na kayo. Samahan mo muna, Temyong, si Ompong. Kailangan niya ng tulong. Huwag na kayong masyadong mag-alala. Alam kong mas mabigat ang inyong kakaharapin. Subalit huwag kayong mangamba. Kami na munang bahala dito kay Manang Bereng. Sambit pa ni Mang Tonyo. Nang maya-maya pa'y biglang nagsalita naman si Manang Biring. Mang Tonyo, ano pong gagawin namin? Paano pong gagawin ninyo upang matulungan kami? Natatakot na po kami. Tanong pa ni Manang Biring. At dahil doon ay maging si Mang Tonyo ay natigilan. Nang maya-maya pa'y nagsalita si Mang Leryo. Kinakailangan natin ng manggagamot. Siya ang makakatulong sa pagkakasapi kay Manong Taling. Kaya lamang ay nauubos na ang mga manggagamot sa ating lugar. Kakailanganin natin ang tulong ni Mang Andres sa pagkakataong ito. Sambit pa ni Mang Leryo. Siya nga ang tunay. Dagdag pa ni Mang Eming. Tama si Mang Leryo. Si Mang Andres ang maaaring makatulong. Sana nga lamang ay naroroon pa si Mang Andres. At sana lamang din ay wala siya sa panganib. Banggit pa ni Ompong. Tama si Mang Leryo. Isang manggagamot talaga ang kinakailangan upang makatulong kay Manong Taling. Sana lamang talaga ay may manggagamot silang makita. Sa isip-isip ko. At dahil doon ay pansamantala kaming nagpaalam ni ng Ompong. Mula kina Manang Biring
at kina Elena. At ganun din kina Mang Tonyo at kina Mang Eming at Mang Leryo na maghahanap naman ng manggagamot. Kung ket kasama si Ompong, Damian, si Mang Gordo, at si Mang Pulo, ay tumulak na kami patungo sa lugar na aking nabanggit. Kinakailangan naming mahanap kaagad ang itim na manok. Si Damian na ang nagtimon ng kalabaw at ako naman ang nagturo ng aming daraanan. Habang bitbit ni Ompong ang bulig, ay patuloy si Damian sa pagtanong sa akin kung saan na yung lugar na yun. Sige lamang, tahakin lamang natin ang daanang ito. Sundan mo lamang yung Damian. Madali lang naman itong matuntun. Sambit ko pa. At habang bumabiyahe, mula sa mga naririnig ko, na ang daanang tinatahak namin ay bago sa paningin nila Ompong. Hindi pa ata sila nakakarating sa bahaging ito ng aming lugar. Ang kalsada ay lubak-lubak. May mga naglalakihang bato sa gilid na pawang mga buhay na bato. Palatandaan na bibihirang daanan ang kalsadang ito. At kagaya ng aking nasa isip, ay wala man lamang kaming nakakasalubong o nakikitang naglalakad sa kalsadang ito. Nang ilang sandali pa'y nagsalitang muli ako. Nakakatakot ang mangyari kay Manong Taleng. Tingin ko'y nasaniban talaga siya, sapagkat ganyan na ganyan ang naranasan ko. Pakiramdam ko nun ay nasa mahabang panaginip lamang ako. At parang nakakarinig ako ng mga nagsasalita. Subalit, pilit ko lamang yung nilalabanan at binabaliwala. Ngunit ang hindi ko namamalayan ay may ibang katauhan na pala ang pumapasok sa aking katawan paglalahad ko pa. Nagpatuloy pa ang aming paglalakbay hanggang sa unti-unti na akong nakakakita ng puno ng balete pa isa-isa. Hanggang sa ang magkabilang gilid ng kalsadang tinatahak namin ay halos napupuno na ng mga balete. Malalaki ang mga puno na para kaming pumasok sa isang yungib. At maging kahit sinag ng araw ay halos hindi makatagos dahil sa kapal ng dahon ng mga baliting nagkalat sa paligid. At naroroon pa ang mga baging neto na nakasabit sa kanyang naglalakihang mga sanga. Sa pagkakataong ito, hindi ko rin maipaliwanag, subalit wari ko'y parang nagbibigay ng kakaibang kilabot sa pagdaan namin dito. At kasabay nun ay ang mga kakaibang huni ng mga ibon na naninirahan sa mga puno ng balete. Nang ilang sandali pa'y nagsalita na si Damian. Ito na palang sinasabi ni Mang Tonyo kanina. Mga puno ng balete. Oo, Damian. Ito nga ang tinutukoy niyo ni Mang Tonyo. May kahabaan ng landasin na ito. Ngunit pinamumugaran ng mga puno ng balete. Sagot ka naman. At habang binabagtas namin ang daan, kung nagdadaos ng tupada, kaya lamang ay hindi ganun karami ang taong naririto. Nang maya-maya pa'y nakakita pa kami ng iba pang nagsipagdatingan ng mga kalalakihan. At nakapabilog ang mga ito habang may mga bitbit na mga panabong. Ompong! Mukhang may tupadang magaganap dito! Sambit pa ni Damian. Nung biglang bumulong si Damian kay Ompong. Ompong! Tingnan mo yung sa lalaki.
Parang si Manong Taling. Naulinagan ko ang bulong na yun ni Damian. Kung kaya't napatingin na rin ako. Tama nga. Kamukha nga ni Manong Taling. Kaya nga lamang, paanong napunta rito si Manong Taling? Sambit ko sa aking sarili. Tama ka, Damian. Parang si Manong Taling nga. Kaya lang, baka lang may kakaiba sa kanya. Tugon naman ni Ompong. Ilang sandali pa'y narinig ko nang muli ang mga bumubulong sa aking isipan. Demyong, mag-ingat. Mag-ingat ka. Mag-antabay. Paparating na ang kalaban. Tama, Demyong. Maging mapagmatsyag. Paparating na siya. Mag-ingat ka. Sunod-sunod na babala sa akin ng mga bumubulong. Kung kaya't naging maingat ako sa aking mga galaw. At lalo ko pang tinalasan ang aking pakiramdam. At mas lalo ko pang itinoon ang aking atensyon sa nakaambang peligro. Ilang sandali pa'y nagsalita ako kay Ompong. Ompong, naririto na tayo. Ito nang sinasabi kong lugar. Sambit ko pa. Subalit ang pagkakasalita ko ay seryoso. Mababa ang tinig. May babala mula sa aking boses. Nagpatuloy lang kami hanggang sa ilang sandali pa ay nakalapit na kami habang sakay ng karitela. Hindi naman mapukaw-pukaw ang atensyon ng mga kalalakihan na naroroon habang nakapalibot na sa tingin ko ay parang sa isang ruweda. Sa gitna nun ay naroroon ang tatlong lalaki. Ang isang lalaki ay may hawak na panabong at kulay itim yun. Napabulong naman si Damian kay Ompong. Napakiwari ko ay nagtatanong kung yan na ba ang panabong na hinahanap. Itim na itim nga ang panabong. Sa tagal ko ng mananari, ay isang tingin ko pa lamang sa panabong, ay alam ko na kung hindi ito pangkaraniwan. Sa pagkakataong ito, wala akong nararamdamang kakaiba sa itim na panabong na yun. Habang sinisipat-sipat naman ng maigi nila Ompong at Damian ang panabong, ay nagsalita si Mang Pulo. Malaki nga ang pagkakahawig ng panabong mo dyan, Damian. Yung itim na manok. Subalit, huwag kayong maging padalos-dalos. Nasisiguro kung hindi yan ang manok na yun. Hindi yan ang hinahanap natin. Sambit pa ni Mang Pulo. At sumang-ayon naman sina Ompong at Damian. Maya-maya pa inamataan na rin kami na paparating ng mga kalalakihan na naroroon. At sa kabilang banda ng malaruweda na pinapaikutan ng mga kalalakihan, naroon naman ang isa pang lalaki. May bit-bit din na panabong. At ang dala-dala naman nito ay kakulay naman ni Bulik. Kagayang kagaya. Buti na lamang at bit-bit ni Ompong ang pambihirang Bulik, sapagkat kamukhang kamukha talaga ang panabong na yun. Ngunit kagaya kanina, wala rin akong nakikitang kakaiba sa panabong na yun. Parang pangkaraniwan lamang. Habang papalapit pa kami, ay tingin ko talaga mukhang magsisimula ng laban. Mukhang ang itim na panabong at laban sa Bulik ay sisimulan na.
Isang lalaki ang tumatayong sentensyador sa magaganap na tupadan niya. At kasunod nun ay tinawag ng magkabilang panig. Ilang sandali pa'y ibinitaw na ang magkabilang manok. Kaagad nagharap ang itim na manok at ang bulik. At kaagad itong nagsalpukan sa ere. Subalit kakaibang kisig na pinapakita ng itim na manok na yun. Napakataas ng lip. Tila si Damian lamang ang hindi nakapansin ng pambihirang kaganapan na yun. Makailang sandali pa. Napatingin na sa amin ang mga kalalakihan. At nasa amin na ang kanilang atensyon. Muling humarap sa amin ang kamukha ni Manong Taling. Hindi talaga maipagkakaila. Kamukhang kamukha ito ni Manong Taling. Ngunit tama si Ompong. May kakaiba sa kanyang kilos. Sinubukan pa itong tawagin ni Damian. Subalit, nitingin ay hindi nito ginawaran si Damian. Maging sila Ompong ay napansin yun kung kaya't binulungan na si Damian. Tinawag muli ni Damian ang lalaking kamukha ni Manong Taling. Manong Taling! Manong Taling! Hinahanap ko na ni Manang Biring! Sambit pa muli ni Damian. At sa puntong ito ay tila napukaw ni Damian ang atensyon ni Manong Taling. At tumingin ito sa aming gawi. Ayun na Damian. Tumingin na si Manong Taling. Sambit ni Ompong. At dahil doon ay umamba na kaming papanaaw sa aming sinasakyan. Nang biglang may dumikit na lalaki sa kamukha na yun ni Manong Taling. At ilang sandali pa'y nagsalita ito sa amin. Ano ba ang kailangan niya mga iho? Magsasabong ba kayo? Tanong ng isang lalaki. Nasa tansya ko ay mga kasing idaran din ni Manong Taling. Nasa tansya ko ay mga kasing idaran din ni Manong Taling. Medyo biligon ng katawan. Subalit hindi ito katangkaran. Hindi ko siya namumukhaan. Pakiwari ko ay hindi ito taga sa amin. Nang maya-maya ay nagsalita naman si Damian. Inaayos lamang po namin makausap si Manong Taling. Sapagkat hinahanap po siya kanina pa ng kanyang pamilya. Tugon naman ni Damian. Tumingin lamang ang lalaki na yun sa amin. At ilang sandali pa'y nagsalita. Walang Taling dito! Walang ganyang pangalan dito! Sambit ng lalaki. At kasunod nun, ay nagsalita naman ang lalaki na kamukha ni Manong Taling. Tama! Walang Taling dito! Walang ganun dito! Sambit pa nito. Ompong, hindi ba si Manong Taling yan? Bakit parang kakaiba siya? Kakaiba din ang boses. Sambit pa ni Damian. At dahil doon ay sinabihan na lamang ni Ompong si Damian. At maging mapagmantyag. Nang maya-maya pa'y nagsalita muli ang lalaki na yung nakamukha ni Manong Taling. At tinatanong kung anong aming pakay. Nang biglang magsalita naman si Damian. Naparito po kami sapagkat naririto daw po ang kumuha ng aking manok. Si Ulik ba? Kulay itim din po yun. Kagaya ng manok kanina. Pero hindi po yan yun. Sambit ni Damian. Dahil doon ay tumugon ng lalaki. Ano ka mo? Ano ba talagang kailangan ninyo? Kung kayo'y naparito upang magsabong,
Ikinagagalak namin kayong paunlakan. Pero sa nawawalang manok, wala kaming alam dyan. Sambit pa nung isang lalaki. Dahil doon ay nagsalita na si Ompong. Mawalang galang na po. Ang totoo po niyan eh, bukod pa sa hinahanap namin si Manong Talim, nais din po sana namin na malaman kung may nakakita po ba dito ng manok. Yung itim na panabong. Ang kaibigan ko po ang nagmamayari nun. Ang panabong na pong yun ay itim na itim. At may nakapagsabi po sa amin na maaari naming makita yun dito. Sambit ni Ompong. Nang maya-maya pa'y biglang ngumisi ang lalaki sa harapan namin. At kasunod nun ay biglang humalakak ang mga ito. Tawanan ng mga ito na parang nakakainsulto. Nang maya-maya pa'y huminto rin ng mga ito. At saka nagsalita. Sa katanungan mong yan, iyo, meron din akong... Nang maya-maya pa'y biglang ngumisi ang lalaking bilugin. Para sa kasagutan ng iyong katanungan, kinakailangang labanan muna ng iyo. At nang magawi ang tingin nito sa akin, ay tinungaan ko ito upang sabihin na ituloy ang laban. Nang maya-maya pa'y nagsalita na si Ompong. Sige po, lalaban po ako. Sambit ni Ompong. Nagulat si Damian sa isinagot ni Ompong. Nabigla sa kanyang pasya. Maging si Mang Gordo at Mang Pulo ay nagulat. Napangisi naman ang lalaking bulugin na nagtanong at ang iba pa nitong mga kasamahan. Tila ay may hinahanda ito para kay Ompong. Nang maya-maya pa'y biglang nagtanong si Damian kay Ompong. Sigurado ka na ba dyan, Ompong? Muli ay tiningnan ko si Ompong bilang pagsang-ayon sa kanyang kapasyan. At dahil doon ay muling inulit ni Ompong ang kanyang pasya. Oo, Damian. Lalaban tayo. Sambit ni Ompong. At sa kahinarap ang lalaki nagtatanong. Opo. Lalaban po kami. Subalit, aantayin po muna namin ang aming mga kasamahan. Paparating na rin po sila. Sagot naman ni Ompong. Pagkatugon ni Ompong, ay biglang naglaho ang ngisi sa mukha ng mga lalaki at biglang tumalim ang tingin nito. Maya-maya pa'y nagsalita ang lalaki sa harapan. Hindi makakarating ang iyong mga kasama dito hanggat di mo ako nilalabanan. Sambit nito habang nakatingin ng napakatalim. Dahil doon ay nagsalita na ako. Tama, Ompong. Hindi sila makakarating dito kapag hindi ka lumaban. Ngunit huwag kang mag-alala. Nasa likuran mo ako, Ompong. Ako ang magtatari kay Bulik. Lalaban tayo. Sambit ko. Nang bigla namang hinawakan ni Mang Gordo si Ompong. Ompong, umatras na muna tayo habang may pagkakataon pa. At puntahan natin si Mang Tonyo. Sambit ni Mang Gordo. Tama. Mas mukhang makabubuti yun. Yun ang gawin natin. Dagdag pa ni Mang Pulo. Dahil dun, ay kaagad nang pumanhik sa taas si Damian. Nang biglang nagsalita ang isang lalaki.
Hindi kayo makakaalis sa inyong kinatatayuan hanggat hindi nyo kami nilalabanan. Nang muling nagsipagbulungan ng mga bumubulong sa aking isipan. Ito ang inaantay namin, Temyong. Labanan mo na, Temyong. Wala nang atrasan. Labanan mo na. Tama, Temyong. Labanan nyo na. Labanan nyo na. Ngunit nung mga sandaling yun, ay tila nag-aalangan pa si Ompong. Tinangka pa muling sumampa ni Damian sa kalabaw. Subalit, naging mabangis naman ang tugon ng kalabaw. Kaagad namang umalalay si Mang Gordo at tinulungan si Damian upang pakalmahin ang kalabaw. Subalit nag-uumalpas talaga ang kalabaw sa tuwing tatangkay nitong pasunurin ni Damian. Yung kaninang maamong kalabaw na dala-dala namin ay nagmistulang mabangis na hayop. Obong! Anong gagawin natin? Hindi na ako makasampa sa kalabaw! Sambit pa ni Damian. Naging maligalig ang kalabaw ng mga sandaling yun. Nang magsalita naman si Mang Pulo. Hawakan mo lamang, Damian, ang lubid. At susubukan natin pakalmahin upang makalis agad tayo dito. Sambit pa ni Mang Pulo. At kagad lumapit sa tabi ni Damian si Mang Pulo. At parang may iniihip sa hangin. Ngunit lalong nagpupumiglas ang kalabaw. At dahil doon, ay nabitawan na ni Damian ang lubid na nakatali sa kalabaw. Nang ilang sandali pa'y tumigil sa pagwawala ang kalabaw. At kasunod nun, ay bigla na lamang itong bumagsak. Naku po! Anong nangyari sa kalabaw ni Mang Tonyo? Sigaw pa ni Damian. At nang lapitan ito, ay humihinga pa naman. Nagsalita naman si Mang Gordo. Mukhang nakatulog ang kalabaw. Humihinga pa naman. Sambit pa ni Mang Gordo. Buti na lamang at buhay pa ang kalabaw. Kaya lamang, nangangahulugang hindi kami makakaalis dito sa lugar nito. Paunti-unti nang lumalapit ang mga kalalakihan patungo sa amin. Nung biglang nagsipagbulungan ng mga nagsasalita sa aking isipan. Temyong! Umiwas ka! Umiwas ka na! Panganib! May panganib, Temyong! Umiwas ka na! Sunod-sunod na bulong sa akin. Nang biglang nagdilim ang aking paningin. At tila hindi ko na namalayan kung anong nangyari. Pawang naririnig ko na lamang ang mga boses sa aking isipan. Temyong, hindi ka nag-ingat. Nalason ka. Labanan mo. Huwag kang magpatalo. Huwag kang tuluyang pumikit. Lumaban ka. Labanan mo, Temyong. Labanan mo. Mga bulong na naririnig ko habang nagdidilim ang aking paningin. Nang maya-maya pa'y nakaramdam ako na parang may ipinapasok sa aking bibig na maliit na bagay. Patuloy pa rin sa pagbulong sa aking isipan ng mga boses. Lunukin mo, Temyong. Lunukin mo. Madali. Bulong pa sa akin. Kung kaya't sinunod ko ito. Matapos kong lunukin yun, ay nagdidilim pa rin ang aking paningin.
wala akong makita sa paligid. Nang maya-maya pa'y bigla akong napaubo at napaduwal na ako. Bigla akong napasingap sa hangin. At doon pa lamang ako unti-unting nakaaninag ng liwanag. Unti-unti ay naaaninagan ko na may mga tao sa paligid. Hanggang sa namukaan ko ang mga ito. Si Ompong at si Damian. Ompong! Damian! Teka, asa na tayo? Tanong ko pa. Anong tinatanong-tanong mo, Temyong? Ikaw ang nakakaalam ng lugar na to. Ikaw nagsama sa amin dito eh. Sagot naman ni Damian. Dahil doon ay napatingin ako sa paligid. At napansin ko agad ang malaking puno ng akasya. Naririto na nga pala kami. At doon ay nagbalik gunita ang mga kaganapan kanina. Nawalan nga ako ng malay. Oo, Temyong. Naririto na tayo sa may malaking puno ng akasya. Ikaw ang nagturo nito. Sagot pa ni Ompong. Ganun ba? Ang totoo niyan, Ompong. Biglang nandilim ang aking paningin. Nablangko ang aking isipan. Para akong nakatulog na hindi ko alam. At ngayon lamang ako nakagising. Tugon ko naman. Nang ilang sandali pa'y nagkatinginan na sina Ompong at Damian. Ang ipinasok na bagay sa aking bibig ay nagmula ito kay Mang Pulo. Isa itong halamang gamot na tinatawag na tambalagisa na pangontra sa may lason. Ilang sandali pa'y napaatras na muli sila Mang Gordo. Ompong, papalapit na sila. Mukhang tayo na lamang ang naririto. Sambit pa ni Mang Gordo. At habang papalapit nga ang mga kalalakihan, nagsalita ang isang lalaki. Bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Kung ilalaban mo ba ang bulik o hindi, sambit pa ng lalaking bilugin. Opo! Anong gagawin natin? Ano na bang nangyayari? Sigaw naman ni Damian. Nadamang-dama ang takot sa kanyang boses. Nagsalitang muli ang mga bumubulong sa aking isipan. Temyong, madami sila. May paparating pa. Kailangan mong umiwas. Madami sila. Hindi kayang lumaban ng mga kasama mo. Kung hindi kayo lalaban, umiwas na kayo ngayon pa lamang. Bulong pa sa akin. Dahil doon ay nagsalita na ako. Ompong, napapaligiran na nila tayo. Lalaban ba tayo o tatakbo? Tanong ko. Nang ilang sandali pa'y biglang napatanong si Ompong kay Damian. Damian! Damian! Tingnan mo nga yung bulaklak na sinabi ni Mang Andres. Tanong ni Ompong. At ilang sandali pa'y sinilip nga ni Damian ang kanyang lalagyanan ng bulaklak. Nang biglang napamulagat ang mga mata ni Damian. Ompong! Unti-unti nang nalalantay ang bulaklak. Sambit pa ni Damian. Nakaw, mukhang paparating na ngang kumuha ng itim na manok. Sambit pa ni Mang Gordo. Kita ko ang nerbiyos sa kilos nila Ompong at Damian. At nang biglang napatalon si Damian at pumasan sa akin likuran, dala ng sobrang takot. Ano bang nangyari sa'yo, Damian? Bakit ba lagi mong tinitingnan yung bulaklak na to? Tanong ko. Hindi mo kasi alam, Temyong. Ang sabi ni Mang Andres sa amin,
Kapag unti-unting malalanta na yung bulaklak, ibig sabihin papalapit na yung kumuha kay Ulikba. Sambit pa ni Damian. At napatingin muli ako sa bulaklak. At totoo nga, unti-unti nang nalalanta ang bulaklak. Hindi kagaya kanina. Biglang nagsipagbulungan muli ang mga boses sa aking isipan. Papalapit na siya, Temyong. Nararamdaman na namin. Naririyan na siya sa paligid. Tama, Temyong. Malapit na ang kalaban. Sunod-sunod na bulong sa akin. At habang nakikiramdam kami sa paligid at nag-aantay ng pasya ni Ompong, biglang nagsalita si Ompong. Tinatanggap ko na ang iyong hamon. Hindi ko naaantayin pa ang iba namin kasamaan. Ikasa na natin ang laban. Sambit ni Ompong. Pagkadinig nun ay huminto ang mga kalalakihan at ngumisi ang lalaking bilugin. At ilang sandali pa kinuha na nito ang itim na manok. Iyon ang nanalong manok kanina na parang hindi man lamang natamaan. Ilang sandali pa ay inihahanda na ang itim na manok upang lagyan na ng tare. At dahil dun ay nagpresenta na ako kay Ompong na ako na ang maglalagay ng tare. Tumugon naman si Ompong. Maraming salamat, Temyong. Subalit, hindi pa yan ang manok na hinahanap natin. Tingin ko mas kakailanganin ko ang iyong tulong kapag nakaharap na natin ang ating hinahanap. Sa ngayon, ay ako na lamang muna. At tingin ko, kaya ko nang tarian ng manok kapag yan ang kalaban. Tugon ni Ompong. Pagkasambit ni Ompong nun, ay hindi na ako sumagot pa. Sapagkat sa isang kisap mata ay tila nakita ko ang imahe ng ama ni Ompong. Doon ay napagtanto ko na hindi basta-basta matatalo ang bulik. Ilang sandali pa ay tila nadagdagan naman ang mga kalalakihan na naroroon. At hindi ko rin malaman kung saan nagmula ang mga ito. Ompong, dumadami ang tao. Sambit ni Mang Gordo. Oo nga, mukhang dumadami. Maya pa'y muling napasigaw si Damian. Ompong! Ang dami na nila! Sambit pa ni Damian. At halos sumuot na ito sa damit ni Mang Gordo, dala ng matinding nerbiyos. Hindi ko masisisi si Damian sapagkat napapalibutan na talaga kami nang biglang magsalita si Ompong. Damian, magtiwala lamang tayo kay Bulik. Magtiwala lamang tayo. Sambit ni Ompong. At sa sinabing yun ni Ompong, muli ay nakita ko ang imahe ng kanyang ama. At ganyan na ganyan din ang ang pagkakabanggit niya sa akin nung nakausap ko ang ama ni Ompong. At sa salita pa lamang na yun ni Ompong, tila lumakas ang aming kalooban. Dahil doon ay sinang-ayunan ko ang sinabi ni Ompong. Tama. Magtiwala lamang tayo kay Bulik. Magtiwala lamang tayo kay Ompong. Sambit ko. At ilang sandali lamang ay magsisimula na ang laban. Pinagharap na ng sentensyador sina Ompong at ang lalaki. Ngunit nagsalita muli ang lalaki habang nasa gitna.
Kapag nanalo ka, malalaman mo ang kasagutan sa iyong katanungan na umpong. Yun eh. Kung mananalo ka, at kapag ako naman ang manalo, alam mo nang kahahantungan mo. Sambit pa nung lalaking bilugit habang nakangisi, ngunit napakatalim ng tingin sa amin. Naghudyat na ng pagsisimula ng laban ng sentensyador at umugong na ang hiyawan sa paligid. Umatras na ng bahagya si Ompong upang bigyang buwelo ang pagbitaw kay Bulik. Paggalapag pa lamang kay Bulik ay kakaiba ang usobang itim na manok at hinarap si Bulik. Pagkasugod nito ay kagad itong umangat. Lintik ang liksi ng itim na panabong. Nakaangat agad ito nang napakabilis. Pilit naman itong sinabayan ni Bulik. Subalit sa liksi nito ay bahagyang napailalim na si Bulik. Ngunit kahit napailalim ang Bulik, ay nakasabay ito ng palo. Sabayan ng palo ang dalawa sa ere. Hiyawan ng mga kalalakihan sa paligid at lalo pang lumakas ang kanilang sigawan nang nakitang lumalamang ang itim na manok. Pagkalapag ay hindi naman masabi kung sino sa dalawang manok ang nakalalamang. Muling nagharap ang dalawang panabong hanggang sa nakaangat muli ang itim na manok. Sunod-sunod na palo ang pinakawalan nito. Nakaganti din naman ang palo si Bulik. Subalit nakauna ng palo ang itim na panabong. Dala na rin marahil ng tindi ng liksi nito. Sa bilis ng palo ng itim na panabong, ay hindi ko makita kung nakapagpatama ba ito o hindi. Ngunit kitang-kita kung nakauna ito ng palo. Pagkalapag muli ng dalawang panabong, napansin ko na hindi pantay ang pagkakalapag ni Bulik. Mukhang natamaan. Ngunit hindi naman ito gaanong pansinin. Muli ay sumugod ang itim na manok. Tila hindi kakikitaan ng kahit na anong pagbabago sa mga pag-atake na ito. Agad sinugod si Bulik. Pagkarap ay agad umangat ang itim na manok. Subalit umiwas si Bulik at pumailalim ito upang maiwasan ang mga palo ng itim na panabong. Ngunit dahil sa taas ng lipad ng itim na panabong, ay nagawa pa na itong makaharap pa habang nasa ere. Ngunit pababa na ito, ay sumalubong naman ang palo si Bulik. Sinalubong ng palong itim na panabong. Mukhang nakabawi si Bulik sa salpukang iyon. Pagkalapag ng dalawang manok, ay muling nagharap ang mga ito. Sumugod muli ang itim na panabong at gigil na makabawi. Pagkalapit ng dalawang panabong, naunahan ito ni Bulik. Nakaangat agad si Bulik at nakapagpakawala kaagad ng mabilis na palo. Kitang-kita ko ang salpukan at mistulang napailalim na nga ang itim na panabong. Ang tindi ng palo ni Bulik. Subalit, kitang-kita ko din na tila tumatagos lamang sa hangin ang mga palong iyon ni Bulik. Mukhang gumagana na ang kakaibang kakayahan ng itim na manok. Sa kabila ng napakagandang patama na yun ni Bulik, pagkalapag ay parang wala lamang nangyari sa itim na manok. Parang hindi ito nagalusan.
Habang nasa kasagsagan ng laban, ay may napansin ako. At dahil doon ay napasigaw ako. Pagkatingin ko, ay tila may kulay pula na nagmumula sa bandang katawan ni Bulik. Parang mga bahid ng dugo. At ang tindig ni Bulik ay hindi na pantay. Mukhang natamaan ng maganda si Bulik. Ganun na lamang ang gulat ang kakikita ng kahit anong pagbabago sa kilos nito. Parang hindi din ito napapagod. Nang maya-maya pa, ay nakarinig ako ng sigaw mula sa mga manunood sa may gawin nila Damian. Abang! Abang! Naririto na kami! Pagkadinig nun, ay isang pamilyar na boses. Agad namin yung nakilala at hindi maipagkakaila kung kaninong boses galing yun. Napasigaw naman si Damian dahil doon. Mang Tonyo! Buti naman at nakaabot kayo! Kanina pa namin kayo inaantay! Sambit ni Damian. Nang biglang napasigaw si Mang Tonyo at hinahanap si Ompong. Abang! Bakit mo inilaban si Bulik? Bakit po, Mang Tonyo? Bakit po, Mang Tonyo? Sagot naman ni Damian. Ang lugar na ito ay hindi nasakop ng ating baryo. Tugon ni Mang Tonyo. Biglang natigilan si Ompong ng mga sandaling yun. Biglang napamulagat ang mga mata ni Ompong. At kitang-kita ko ang takot sa kanyang mga mata. Hindi inakala ang mga kaganapan. Kasunod nun ay nakita kong nakatingin sa amin ang lalaking bilugin. Nakangisi ito. At mukhang natutuwa sapagkat nahulog kami sa kanilang patibong. Abang! Kinakailangan nating maihinto ang laban! Sigaw ni Mang Tonyo. Damian! Kinakailangan nating ihinto ang laban! Utos pa ni Mang Tonyo kay Damian. At dahil doon ay biglang umabante si Damian patungo sa gitna ng ruweda. Subalit bago pa niya ito magawa, ay nakapitan na si Damian ng mga kalalakihan sa paligid. Dahil doon ay pansamantalang nagkaroon ng kaguluhan habang idinadaos ang laban ng mga manok. At nang mapigilan na ng tuluyan si Damian, ay sabay-sabay na nagsipaghalakhakan ang mga kalalakihan sa paligid. Maging ang lalaking bilugin ay humalakhak na parang nangungutya pa. Bigla akong naalala mga boses na nagsasalita na kinakailangang tulungan ang Bulik sa laban. Kasunod nun ay nakarinig ako ng mga kakaibang kataga. Mga dasal na ngayon ko lamang narinig. At ilang sandali pa'y natagpuan ko na lamang ang aking sarili na nag-uusal ng mga kakaibang kataga na yun. At matapos kong maibigkas yun, lumapit ako kay Ompong at saka tinapik ito sa balikat. Ayon na rin ito sa utos ng mga bumubulong sa akin. Huwag matakot at ituloy lamang ang laban. Nung mga sandaling yun ay tila nabigyan muli ng lakas loob si Ompong.
at muling itinoon namin ang aming atensyon sa laban. Magkaharap ang dalawang panabong at maayos pa ang tindig ng itim na manok. Samantalang si Bulik ay halos hindi na ito makatayo ng maayos. Laylay na rin ang mga pakpak ni Bulik at halos naliligo na ito sa kanyang dugo. Kaagad sumugod ang itim na manok at kaagad sinalpok si Bulik. Ngunit patuloy pa rin ako sa pag-usal sa mga dasal na ibinubulong sa akin. Hinila ng sentensyador si Bulik papalayo upang mahugot ang taring nakabaon sa katawan ng itim na panabong. Nang pagharapin ng sentensyador ang dalawang panabong, ay tila wala nang nais tumuka pa. Tila wala nang gumagalaw mula sa dalawang panabong. Umugong ang ingay sa paligid. Nag-aabang lahat ng magiging kaganapan. Nang biglang tumuka si Bulik, napasigaw sila Mang Tojo sa tagpong yun. At ang kaninang ingay ng mga kalalakihan ay tila nasa pawan na ng sigaw ni Mang Tonyo at maging ni Damian. "Isa na lang, Bulik! Isa na lang!" sigaw pa ni Mang Tonyo. At tumuka pa nga si Bulik. Ang itim na panabong naman ay tuluyan ng lumaylay ang ulo. Panalo si Bulik! Wala nang nagawa pa ang sentensyador kung hindi ideklarang panalo si Bulik. Ang itim na panabong naman na nakalaban ay hindi na nakabangon pa. Biglang natahimik ang kapaligiran at ang mga kalalakihan na kanina ay ubod ng ingay sa katatawa ay nagsipagtahimikan. Ang tanging umaalingaw-ngaw lamang sa paligid ay ang sigaw ni Mang Tonyo at ni Damian na tuwang-tuwa sa pagkapanalo. Ilang sandali pa ay biglang sumigaw ang lalaking bilugin. "Mukhang nadaya tayo! Mukhang dinaya tayo! Imposibleng matalo ang manok ko!" Sambit pa nito. At sa sinabing iyon ng lalaking bilugin ay sumang-ayon naman ang mga kasama nito. "Tama, nadaya tayo! Nadaya! Mga mandaraya kayo! Mandaraya kayo! Hindi kayo makakalis dito!" At umugong ang mga pag-angil sa paligid. Mga angil na nagmumula sa mga kalalakihan na unti-unti nang pumapalibot sa amin. "Anong mandaraya? Kitang-kita naman ninyo ang laban! Kamuntikan pa nga kaming matalo!" Tugon ni Mang Tonyo. Subalit wala nang nakikinig pa kay Mang Tonyo. "Tama! Walang daya ang nangyari! Naririyan ang sentensyador! Siya ang makakapagpatunay ng panalo namin!" Sambit pa ni Damian. Dahil doon ay nagsalita na rin si Ompong. "Nakita niyo naman ang laban, di ba? Itinaas ng sentensyador si Bulik. Siya mismo ay naniniwala sa aming pagkapanalo. Walang daya nangyari. Walang dayaan." Tugon naman ni Ompong. Subalit patuloy pa rin sa paglapit ang mga kalalakihan at unti-unting nagiging marahas ang mga kilos nito. Ang mga pag-angil ay lalong lumakas at nagiging nakakapangilabot. Nang maya-maya pa ay nagsipagbulungan na ang mga boses sa aking isipan.
Temyong, umanda ka. Umanda ka. Maging alisto ka. Sunod-sunod na bulong sa akin. Napapaatras na sila Damian at ganun din sila Mang Tonyo. Subalit wala na kaming aatrasan pa sapagkat pangyayari ay naihagis na nga ni Damian ang bato. Subalit hindi man lamang ito tumama kahit kanino. At sa laki ng bato na yun, ay halos ilang hakbang lamang mula sa kanya niya ito naihagis. Anong nangyari, Damian? Ang lakas pa naman ang sigaw ko! Tanong ni Mang Tonyo. Mang Tonyo, madulas po yung bato eh. Nadulas po sa kamay ko. Sagot pa ni Damian. Subalit patuloy pa rin sa paglapit ang mga kalalakihan. Kami naman ay unti-unti nang nagkukumpulan. Nang bigla na lamang napahinto ang lalaking bilugin at nanatiling nakatayo lamang sa kanyang kinatatayuan. Bahagya pa itong napatras at nagsipagsunuran ng mga kalalakihan. Kami naman ay nakaantabay lamang sa kanilang ikinikilos. Nakaabang sa kahit ano na kanilang magiging hakbang. Nakakuyom ng aking mga palad. Nag-aantay ng magaganap na away. At daan-daan ko nang kinukuha ang tari sa aking lalagayan. At napatingin ang lalaking bilugin sa aming gawing likuran. At nang sundan ko ang tingin nito, ay may mga paparating nga mula sa aming likuran. Nang biglang nagsalita si Mang Tonyo, mukhang may sasaklalo sa atin! May saklalo! Sigaw ni Mang Tonyo. Tama nga si Mang Tonyo. Mukhang may tumungo nga sa amin upang kami sakluluhan. Subalit hindi ko pa mamukaan ang mga ito. Nang muling magsalita si Damian, ano kayo ngayon? Lumapit kayo! Ilabas niyo ang tapang ninyo! Natigilan kayo ano? Hindi niyo kami matatakot! Naririyan ang aming mga kakampi! Pagmamalaki pa ni Damian. Teka! Sino ba ang mga tao niyan? Bulong pa ni Mang Tonyo. Si Mang Andres at si Pandoy. Sambit naman ni Mang Lerio. At kasunod nun ay unti-unti na ngang umatras ang lalaking bilugin. Humakbang ito pabalik at humakbang pang muli. Pagkadating nga nila Mang Andres at ni Pandoy ay agad nagsalita si Pandoy. Sabi naman sa'yo Damian eh, si Tata Andres ang lalaban. Siyang bahala. Bungad pa sa amin ni Pandoy. At sa pag-atras na iyon ng lalaking bilugin, ay nagsipagsunuran na ang mga kalalakihan. Walang ano-ano ay umatras ang mga ito. At hindi naman lamang nagsalita pa. Walang binibitawan na kahit na anong kataga. Subalit nananatili pa rin nakatuon ang paningin namin sa mga ito. Nang makatras na ng tuluyan, ay nagsalita pa si Damian. Mga duwag! Kala nyo natatakot kami sa inyo ha? Magsama-sama pa kayong mga duwag! Sigaw pa ni Damian. Nang maya-maya ay biglang may sumigaw sa mga kalalakihan. Dahil doon ay napalundag naman si Damian at napatago sa likuran ni Mang Tonyo. Nang hinanap namin kung saan nagmula ang sigaw niyon, ay natanaw namin iyong kamukha ni Manong Taling. Siya yung sumigaw
Ilang sandali pa'y lumapit ito patungo sa amin. Ompong! Ako to! Si Taling! Ako to! Bakit ako naririto? Tanong ka agad ni Manong Taling. Manong Taling! Kami nga ang dapat magtanong niyan. Ano bang ginagawa mo riyan? Tanong pa ni Mang Tonyo. Siya ngang tunay. Anong ginagawa mo riyan? Dagdag pa ni Mang Eming. Kaya nga po, Manong Taling. Isa po kayo sa dahilan bakit kami naririto. Dahil hinahanap po namin kayo. Nag-aalala na po sina Manang Biring. At saka si Elena. Sagot naman ni Ompong. Ganun ba? Ang totoo niyan eh. Hindi ko talaga alam paano ako napunta rito. Wala akong kaalam-alam. Sagot naman ni Manong Taling. Nung mga sandaling yun ay papalayo na ang mga kalalakihan. Maging ang lalaking bilugin. Dahil dun, ay nagwika ako. Ompong, kinakailangan mo nang tanungin yung lalaking bilugin. Habulin natin. Upang makita natin ang hinahanap yung manok. Sambit ko. Paano na yan? Hindi na natin maaabutan yan. Malayo na. Pero, naririto naman na si Manong Taling. Sagot naman ni Mang Lirio. Mabuti pa! Ay bumalik na muna tayo! At baka walang kasama doon sina Elena at Aurora! Sambit pa ni Mang Tonyo. Nang biglang may nagsalita na nagmumula naman sa aming likuran. At ang boses na ito ay nakakapangilabot. Parang pamilyar sa akin ang boses. Walang makakaalis sa inyo. Walang makakaalis sa lugar na ito. Pagkalingon namin upang hanapin kung sino ang nagsasalita, ay nakita namin si Mang Pulo. Sa kanya nagmumula ito. Subalit ibang-iba ang boses na lumalabas sa kanya. Parang hindi si Mang Pulo ang nagsasalita. Nang maya-maya pa'y may nagsalita muli sa kabilang banda naman. Hindi mo na kailangang umalis pa upang malaman ang kasagutan sa iyong mga katanungan. Sambit pa. Pagkalingon naman namin, ay nagmula naman yun kay Manong Taling. Na tila nagbalik sa dati niyang kilos, na parang nawawala sa sarili. Nakatungo lamang ito, na parang hindi siya yung nagsasalita. Dahil doon ay nagkatinginan kaming mga naroroon, habang unti-unting nakikiramdam sa paligid. Anong nangyayari kay Mang Pulo at kay Manong Taling? Tanong ni Damian. At napatingin ito kay Mang Andres. Nawari naguguluhan. Si Mang Andres ay nakatingin lamang kay Mang Pulo. At tila pinagmamasdang maigi ang kilos nito. At ganun din kay Manong Taling. Lalapitan pa sana ni Damian si Mang Pulo, nang biglang sumenya si Mang Andres. Nung mga sandaling yun, ay para na rin akong masisiraan ng bayad, sapagkat hindi na matigil-tigil sa pagsasalita ang mga bumubulong sa aking isipan. Damian, narito na siya. Kung bibitawan ng bulik, tatandaan mo. Babala muli ni Mang Andres. Ilang sandali ba'y biglang napasigaw na si Mang Tonyo at namimilipit na ito sa sakit. At dahil doon ay hindi na nakapagpigil pa si Mang Eming at agad pinuntahan ng kaibigan. Pagkahawak na pagkahawak ni Mang Eming ay bigla din itong umatungal
biglang may sumakit sa katawan ni Mang Eming. At kitang-kita ang biglang pagbaloktot ng katawan nito. Dala ng matinding sakit. Dahil doon ay napaakma na akong pasunod kay Mang Eming. Nang biglang napasigaw si Mang Andres. Wag! Temyang wag! Wag lalapit! Ompong, Damian, walang lalapit sa inyo. Yung bulik. Bantayin niyo ang bulik. Biglang sigaw ni Mang Andres mula sa likuran. Nang maya-maya pa, ay may napansin kaming parang gumagalaw mula sa kadiliman. At parang papalapit ito sa amin. At dahil na rin sa dilim ng kapaligiran, ay mahirap maaninagan ng bagay na yun. Nang biglang napasigaw si Damian. Opong! Si Ulik ba? Iyon yung panabong ko! Si Ulik ba yun? At sabay turo ni Damian sa bandang harapan. Ngunit pagkatingin namin, ay wala naman kaming makita. Hindi rin namin maaninagan ang sinasabi ni Damian. Papatakbo na si Damian upang pumunta sa harapan nang mariin itong pigilan ni Mang Andres. Huwag, Damian! Huwag! Huwag kang umalis sa tabi ni Ompong. Huwag kang padalos-dalos. Sambit pa ni Mang Andres. At sinampal ni Mang Andres si Damian. Subalit mukhang ayaw pa rin magpawat ni Damian. Kung kaya't sinampal muli ito ni Mang Andres na mag-asawang sampal. Subalit parang hindi pa rin nagpapatinag si Damian. Nang maya-maya pa'y dinampot na ni Mang Andres ang malaking bato kanina at ipupukpok kay Damian. Nang biglang magsalita si Damian. Maayos na po pala ako, Mang Andres. Madali naman po akong kausap eh. Hindi na po ako pupunta sa harapan. Biglang tugon ni Damian. Ilang sandali pa ay nakarinig kami ng mahinang tawa at hindi namin malaman kung kanino ito nanggaling. Kasunod nun, nakaramdam kami ng mga yabag. Yabag ng papalapit. Yabag ito na patungo sa aming direksyon. Subalit wala pa rin akong nakikita sa paligid. Si Damian at tila nanginginig na ito sa takot. Obong! Siya yung matanda sa aking panaginip. Siya yung kumukuha kay Ulik ba sa aking panaginip. Sambit pa ni Damian. At dahan-dahan ay humahakbang ang matandang lalaki papalapit. Ang matandang lalaki ay nagtataglay ng mahabang buhok na halos hanggang bewang na. Ang buhok nito ay karamihan ay kulay puti na rin. Hindi rin ito kagaya ng buhok ng mga kababaihan. Ang buhok ng matandang ito ay parang sa isang dahon na natutuyot na. Ang mukha niya ay bahagyang natatakpan ng kanyang buhok. Halos uugod-ugod na ito. At may hawak itong tungkod. Ngunit sa bawat hakbang na nililika nito, ay kakaibang sigalot ang kanyang hatid. Ramdam na ramdam ko ito sa aking katauhan. At ganun din sa mga boses na bumubulong sa akin. Dahan-dahan ay tila nadadala ako ng presensya ng matanda. Dahan-dahan ay napapapikit ako. Ang mga bumubulong sa aking isipan ay lalong lumalakas ang pagbulong. Hanggang sa mapansin kong unti-unti nang nabibitawan ni Ompong ang bulik. Bagamat napapapikit na ako, ay pinilit ko ang aking sarili na lumapit kay Ompong.
At saka ko ito tinapik. Ilang sandali pa ay huminto ang matandang lalaki sa paghakbang. Nasa aming harapan na ang matandang hukluban na si Crisanto. Nakakaramdam ako ng panlalamig. Panlalamig mula sa aking paa, paakyat sa aking katawan. At sinasabayan iyon ng matinding pagkabog ng aking dibdib. At parang unti-unting sumisikip ang aking paghinga. At unti-unting nawawalan ng hangin sa paligid. Sunod-sunod na bulong ang aking narinig mula sa aking isipan. Demyong! Malakas ang kalaban. Napakalakas. Pag pinilit mo, maaari kang makitlan ng buhay. Tama, Temyo. Napakalakas ng kalaban. Tama, Temyo. Maaari kang malagutan ng hininga. Sunod-sunod na bulong sa akin. Subalit, pinilit ko yung pinaglabanan. At pinilit ko ring wag magpadala sa aking nararamdaman na yun. Pilit kong pinanaig ang aking kaisipan. At sa pagkakataong ito, mas naging handa ako. At ang aking kaisipan ay hindi kagaya kanina na parang bigla lamang akong nahipan ng hangin. Sinasabayan ko pa ito ng taimtim na paghingi ng tulong sa Diyos Ama. Huminto ang matandang lalaki sa paghakbang. At napansin ko na, tila hindi ito makalapit sa amin ng tuluyan. At dahil dun, nagkaroon ng pagkakataon na makapagtago sa likuran ni Ompong si Damian. Na maging si Damian mismo ay napansing hindi makalapit sa amin ang matandang lalaki. At unti-unti ay tumingin sa amin ang matandang lalaki na parang binabasa ang aming mga isipan. Kasunod nun, ay parang may palasong tumama sa akin na hindi ko mawari. Hindi ako makagalaw. Bagamat malayo pang agwat ng matanda sa amin, ramdam ko na agad ang bagsik ng kapangyarihan nito. Sunod-sunod na bulong muli ang aking narinig. Temyong, huwag kang magpumilit. Ikaw ay mauutas. Huwag, Temyong. Huwag. Huwag mong salubungin ang kapangyarihan ng kalaban. Tama, Temyong. Huwag. Huwag mong ituloy. Sunod-sunod na bulong sa akin ng mga boses. Nang biglang magsalita si Ompong. Sino po ba kayo? Anong kailangan niyo sa amin? Matapang na tanong ni Ompong. Kami naparito upang hanapin ang nawawalang panabong ng aking kaibigan. Dagdag pa ni Ompong. Nakatingin lamang ang matanda kay Ompong. Ngunit ang mga tingin nito ay tumatagos sa kanyang pagkatao. Bumulong naman si Damian kay Ompong. Ompong! Tanungin mo ulit kung nasa na si Ulikba. Siya ang kumuha kay Ulikba. Hindi nagsasalita ang matandang lalaki. Nakatingin lamang ito ng matalim. Nang biglang sumigaw mula sa likuran, si Damian. Ikaw ba ang kumuha kay Ulikba?
Ibalik mo si Olegba! Sigaw pa ni Damian. Nananatiling tikom ang bibig ng matandang lalaki. Ilang sandali pa ay saka ito nagsalita. Ompong, bibigyan pa kita ng pagkakataon. Sambit ng matandang lalaki. Ngunit kasabay nun ay kakaibang kilabot ang bumalot sa kapaligiran. Nais ko pa sanang sumagot. Ngunit tila nanginginig na ang aking katawan ng mga sandaling yun. At unti-unti na akong nakakaramdam na parang may pumipigil sa akin. Nang nagsalita naman si Ompong. Ano ang inyong sinasabi? Hindi namin kayo maintindihan. Tugon ni Ompong. Bibigyan kita ng pagkakataon na makaalis sa lugar na ito at makapamuhay ng tahimik. Sambit pa ng matandang lalaki. Hindi kita naunawaan. Anong yung ibig sabihin? Tugon pa ni Ompong. Bibigyan kita ng pagkakataong mamuhay ng mapayapa kasama ng iyong mga kaibigan. Tugon naman ng matandang lalaki. Gagawin ko yun kung susundin mo lamang ang aking ipag-uutos. Sambit pa ng matandang lalaki. Obong! Huwag kang maniwala sa matandang hukluban na yan! Bulong naman ni Damian. Nananatiling tikom naman ang bibig ni Ompong at pinag-iisipang maigi ang nais ipahiwatig ng matandang lalaki. Kasunod nun ay bigla na lamang may napasigaw. At hindi kami maaaring magkamali. Kilala namin ang boses na yun. At nagmumula yun kay Mang Tonyo. Napasigaw si Mang Tonyo dahil sa sobrang sakit. Na tila dumadanas ng matinding pasakit. Aray! Napakasakit! Namimilipit sa sakit si Mang Tonyo habang nakasalampak ito sa lupa. Halos magpagulong-gulong si Mang Tonyo sa tindi ng sakit na kanyang dinaranas. At sa puntong yun, ay nagpatuloy na sa paghakbang ang matandang lalaki. Palapit sa amin. At sa bawat hakbang ng matanda, ay lalong namimilipit sa sakit si Mang Tonyo na parang may umaapak sa kanyang tadyang. Aray ka ba? Napakasakit! Parang may umaapak sa akin na giliran! Sigaw pa ni Mang Tonyo. Nang maya-maya pa'y maging si Mang Eming ay napasigaw na rin. Naghuhumiyaw sa tindi ng sakit na kanyang dinaranas. Halos magpalitan sa paghiyaw si Mang Eming at Mang Tonyo sa tindi ng kanilang dinaranas. Halos mangisay sa lupa ang dalawang matanda sa tindi ng kanilang nararamdaman. Ompong! Ano nang gagawin natin? Biglang sambit ni Damian kay Ompong. Na kahit ako ay ramdam ko ang panginginig sa kanyang boses. Maya-maya pa'y maging sina Manong Taleng ay naghuhumiyaw. Ngunit kasunod nun, napahiyaw na rin ako. Hindi ko na napigilan na parang may pumipigas sa aking katawan. Nang biglang bumulong ang mga boses sa aking isipan,
At ilang sandali lamang ay nag-uusal ako ng mga kataga na ibinubulong sa akin. At pansamantala ay naibsan ng sakit na aking naramdaman. Bahagyang guminhawa ang aking pakiramdam. Ilang sandali pa'y nagsalitang muli ang matandang lalaki. Nakapagpasya ka na ba, Ompong? Huwag mo nang antayin ako ang magpasya. Inuulit ko. Bibigyan kita ng pagkakataon at ang iyong mga kaibigan na makalayo sa lugar na ito. Sambit muli ng matandang lalaki. Obong! Mukhang maganda na sundin muna natin ang sinasabi ng matandang lalaki. Bulong naman ni Damian. At tila napaisip ng matindi si Ompong. Ilang sandali lamang. Nagsalita naman si Ompong. Kung pagbibigyan mo nga kami, kasama ang aking mga kaibigan, hindi yun dahil sa gusto mo lamang. Iyon ay mayroong kapalit, hindi ba? Tanong ni Ompong sa matandang lalaki. Matalino ka, Ompong. Tama ka. Merong ang kapalit. Meron. Tugon ng matandang lalaki. Ano naman ang kapalit na hinihingi mo? Tanong muli ni Ompong. Ngumisi lamang ang matandang lalaki. At ilang sandali pa, ay saka ibinukan nito ang kanyang bibig. Ang iyong bolik. Ibigay mo sa akin ang iyong bolik, Ompong. Ibigay mo. At ahayaan ko kayong mabuhay. Kasama ng iyong mga kaibigan. Tumingin lamang si Ompong sa matandang lalaki. Ngunit hindi ito sumasagot. Bagamat nahihirapan ako, ay pilit akong lumapit kay Ompong mula sa likuran. At sinabihan ko si Ompong. Huwag kang papayag, Ompong. Nililin lang ka lang yan. Sambit ko kay Ompong. Nang maya-maya pa'y lalong naghuhumiyaw si na Mang Tonyo at Mang Emeng. Abang! Aray! Hindi ko na kaya ang sakit! Sigaw pa ni Mang Tonyo. At si Mang Emeng naman ay halos ingud-ngud na neto ang kanyang mukha sa lupa. Sa labis na sakit na dinaranas. Nang maya-maya pa'y muling nagsalita ang matandang lalaki. Hindi ka ba naaawa sa mga kaibigan mo? Hindi mo ba naririnig ang kanilang pagtangis? Wala ka bang habag, Ompong? Para sa iyong mga kaibigan? Sambit pa ng matandang lalaki. Nang muli ay nakaramdam ako ng matinding sakit mula sa aking binti. Napahiyaw na ako. Halos maglupasay ako dahil sa hapdi na aking nararanasan. Pagkatingin ko, ay unti-unti nang iniuod ang aking binti. At hindi ko malaman kung saan ito nagmumula. At sa bawat paghakbang ng matandang lalaki, ay parang bumibigat ang mga yabag nito. Nagkakaroon ng matinding pagdiin. At nakakaramdam ako ng pagyanig mula sa lupa. Ay parang nahihirapang huminga. Damian, anong nangyayari sa'yo? Bulong ko kagad. Kumapit ka kay Damian, Ompong.
Kumapit ka! Huwag kang bibitaw! Sambit ko pa! At todo kapit nga ang ginawa ni Damian sa paanan ni Umpong na parang nagmamakaawa. Hindi namin nais na umabot kami sa ganitong tagpo. Subalit, hinihingi na ito ng pagkakataon. Pagkakapit ni Damian kay Umpong, ay saka nakapagsalita na rin si Damian. Umpong! May napakalakas na hangin ang humampas sa aking dibdib. Kaya ako napabitaw sa'yo kanina. Sambit pa ni Damian. Nakabawi-bawi na si Damian sa tingin ko at mukhang nasalian na ito. Ilang sandali pa'y nagsalita muli si Damian. Parang biglang nagkaroon ng malakas na pwersa ang matandang lalaki na yan. Sambit pa ni Damian. Tama. Totoong sinabi ni Damian. At sa pagkakataong ito, ay nakakayanan ng muli ng matandang lalaki ang makahakbang patungo sa amin. At nang makahakbang pang muli ang kanang paa ng matanda, ay halos sabay-sabay na umatungal si Mang Tonyo. Ang kaninang kapangyarihan ng matandang lalaking ito ay natatapatan na namin kanina. Subalit biglang nakahugot na naman ito ng lakas. At unti-unti ay inilabas ng matandang lalaki ang isang panabong. Isa itong sinibalang. Nang maya-maya pa'y biglang nagsalita sa amin si Mang Andres. Nanumbalik na ang kanyang kapangyarihan. Umuhugot siya ng kanyang lakas sa sinibalang. Kinakailangang matalo natin ang sinibalang. O kaya'y maalis natin ito sa kanyang pagkakahawak. Sambit pa ni Mang Andres. Tama ang aking hinala. Lumakas lang talaga ang matandang lalaki. At unti-unting humahalakak ang matandang lalaki. Ngunit sa kabila nun, ay may napansin ako. Bagamat nabawi na nga niya ang kanyang kapangyarihan kanina, hindi pa rin siya makalapit sa amin ng husto. Hindi pa rin siya makausad paabante patungo sa amin. At sa tingin ko, dahil yun kay Bulik, may taglay na kapangyarihan ang Bulik na hindi madaig ng itim na kapangyarihan. Maya-maya pa'y sumisigaw na ang matandang lalaki. Ano, Ampong? Handa ka na bang magmakaawa? Handa ka na bang lumuhod at magmakaawa upang hindi ko kitlin ang inyong buhay? Mga mahihina. Mga walang kwenta! Sambit pa ng matandang lalaki. Patuloy ang kanyang pangmamaliit sa amin. Nangungot siya at pinagtatawanan kami. Kung kaya't ganon din naman. Tatapusin ko rin naman kayong lahat upang makuha ko na yung manok mo. Sambit pa nung matandang lalaki. Nung mga sandaling yun ay hindi pa malaman ni Ompong ang isasagot. Marahil ay sa dahilan nakakatapos lamang lumaban ni Bulik at nangihina pa. Hindi pa ito handang sumabak sa laban. Hindi pa ito nakakabawi ng lakas. Ompong, paanong gagawin natin? Tanong pa ni Damian. Hanggat nakakapit tayo kay Ompong at hawak-hawak tayo ni Ompong at
hawak-hawak din ni Ompong si Bulik. Hindi tayo magagalaw ng matandang yan. Kung kaya't, upang makagawa tayo ng kahit na anong pagsugod, dapat muna nating mailigtas si Tonyo. Sagot pa ni Mang Andres. Tama. Tama si Mang Andres. Sino Mang Tonyo, Mang Eming at Manong Taling lamang ang napalayo sa amin. Tama. Kinakailangan na nating kumilos papunta kay Mang Tonyo. Sambit ko. Subalit, baka mahalata tayo. Mabuti pa, Ompong, ay makipagpalitan ka muna ng salitaan sa matandang yan. Dagdag ko pa. Dahil doon ay sumang-ayon si Ompong. Ano nga ulit ang iyong sinasabi? Tanong agad ni Ompong. Yung sinibalang laban kay Bulik, iyon bang yung nais? Dagdag pa ni Ompong. Namin nun, ay bigla kaming nagimbal. Biglang natigilan kaming lahat. Nalaman na ng matandang lalaki ang lihim ng Bulik. At matapos yun ay biglang humalakhak ng napakalakas ang matandang lalaki, na lalong nagdulot ng matinding takot sa paligid.